Hi guys! This is Nika and welcome to my channel! So today, i-share ko sa inyo kung paano nga ba ako nag-apply dito sa Taiwan. Kasi marami sa inyo guys na nagtatanong kung paano nga ba ako nakapunta dito sa Taiwan. So hindi na tayo magpapaligoy-ligoy kasi nakailang take na ako tapos ang pangit ng tunog ng videos ko kaya inulit ko na naman. So first, paano nga ba ako nag-apply guys? Unang-una, alamin niyo yung mga legit agency para makapag-apply kayo. Saan niyo makikita yung mga legit agency, guys? Meron listahan si POEA website, si POEA website, makikita niyo dun yung mga legit agency niyo, guys. Disclaimer lang ha, based to lahat sa experience ko, okay? Hindi ako consultant, wala akong pinopromote na na agency. Based lang to sa experience ko at i-share ko lang sa inyo kung sino yung agency na nagpaalis sa akin. Okay? Hindi ko sila pinopromote, hindi ibig sabihin na natanggap ako doon. Hindi ko sinasabi na doon na lang din kayo. Kasi marami pong agency na nagpapaalis ng bansa. Hindi lang yon, okay? So, yon. Clarify ko lang. Based lang to sa lahat sa experience ko. Unang-una guys, wala akong kamag-anak sa Taiwan. Walang tumulong sa akin nung pagpunta ko dito. Lahat yon ako lang, nag-research lang ako paano. Tapos nagtanong-tanong lang ako dun sa mga tao dun sa agency. Na habang nag-a-apply ako, nagkakaroon ako ng maraming idea. Ganun yung nangyari. So, first, syempre, bago ka mag-apply, make sure na kumpletuhin mo muna yung requirements mo. Bakit, guys? Bakit kailangan kumpletuhin yung requirements? Kasi, what if na maka-jackpot kayo ng isang company na urgent hiring, 'di ba? Kung hindi kumpleto yung requirements nyo, hindi po kayo hihintayin ng employer kasi marami pong nag-a-apply, hindi lang po kayo. Marami pong nag-a-apply. So, make sure na kumpleto yung requirements nyo. Ano-ano ba yung mga requirements na pre-provide ko during that time na nag-a-apply ako? Number one, list down nyo to guys. E-registration. Saan matatagpuan yung e-registration? Guys, search nyo sa Google. Meron nun sa Google, search kayo. If i-fill out nyo yon form yon, and please be careful sa pag-fill out ng mga forms kasi ang hirap-hirap pong baguhin ng mga ganong forms. Next is PEOS. Saan matatagpuan yung PEOS? Doon din po sa Google, i-search nyo din po yun. Please, again, make sure na correct po yung mga ilalagay nyong data, information doon. Kasi napakahirap din po baguhin. Kahit isang letter lang po yan, please, make sure po na correct. Okay? Next is passport. Kasi syempre, hindi naman kayo makakaalis ng bansa kapag wala po kayong passport. So, please, make sure yung passport nyo is valid. Okay? Hindi pa expired. Valid siya. Okay? And school credentials. Ano ba yung mga school credentials na kailangan yung gamitin? It's TOR, diploma, Form 137, high school diploma, ano pa ba? Yun naman yung mga basic na hiningi, yung mga school credentials. Tapos, COE guys. COE from your previous company. Yung mga COE nyo sa previous company nyo, hinihingi din yun. Requirements din yun. Tapos, mga government ID. SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Yun yung mga yun. Tapos, BIR ID. Kailangan din yun. Tapos, voters ID. Kasi ako guys, wala akong voters ID. Kaya ang provide ko nun is non-voter certificate. Nakakuha ako ng non-voter certificate doon sa may Intramuros din, sa may munisipyo, doon ako kumuha. Tapos, uh, SSS Actual Premium. Doon din ako sa SSS naman ako nakakuha nun. Tapos, Pag-ibig Actual Premium, doon naman ako sa Pag-ibig nakakuha.
Live birth or NSO, ay yung live birth pala guys, makukuha nyo yun sa munisipyo kung saan kayo pinanganak, okay? Tapos yung NSO or PSA, syempre, dyan lang naman yun. Marami naman PSA na or NSO nakuhaan. Ano pa bang mga basic requirements? Actually, yun lang naman yung natatandaan ko na hiningi sa akin. Meron kasi akong copy dito guys para hindi ko makalimutan. So, ayun, yun lang naman yung mga basic na hiningi sa akin nung nag-a-apply ako that time. Tapos, ano ba yung agency ko? So guys, ang agency ko po is JS Contractors. Again, ang agency ko po is JS Contractors. Saan ba yun matatagpuan? Matatagpuan po siya sa may Intramuros po. Ano, sinisipon talaga ako. Matatagpuan po siya sa may Intramuros. At wag na po kayo mag-pedicab guys pag pupunta kayo doon. Maglakad na lang po kayo. Kung may map po yung cellphone nyo, i-map nyo na lang po. Gumamit na lang kayo ng map. Kasi, ang mga pedicab doon, ginto, guys. Sobrang mahal. 40. Pag upo mo pa lang, 40 na. Tapos iikutin ka nila. Akala mo talaga ang layo. Pero malapit lang yun. So, pagbaba nyo ng Intramuros, dun lang yun. I-map nyo lang. Madali lang yung tuntunin. Tapos, syempre tatanungin nyo kung may ginastos ako. Guys, napakaswerte ko. Kasi yung company na napuntahan ko, wala akong ginastos. Wala akong placement fee na ginastos. Plus, yung medical namin, guys, nire-reimburse nila, binalik nila. Kahit yung medical namin, nire-reimburse nila yun. Pati yung mga resibo ko ng NBI. Ayun pa pala, isang requirements yun guys, NBI. Basta may resibo ka ng NBI mo, may resibo ka ng voter certificate mo, lahat ng time na na-hired ka nila, lahat ng time na na-hired ka nila, na kinuha mo yung mga requirements, tapos may resibo ka, ibabalik nila yun, i-reimburse nila, nire-reimburse ng company ko lahat ng ginastos ko. So guys, ang company ko guys, hindi siya ganun kalaki kagaya ng ibang naririnig nyo. Hindi siya ganun kalaking company, pero napaka-generous din niya. At isa pa sa maganda sa company namin, pwede kayong mag-recommend. For example, meron kang kapatid, meron kang friends, meron kang kamag-anak, pwede mo sila i-recommend basta qualified sila. Excuse me. Basta qualified sila. So guys, kung tatanungin nyo, tinatanggap lang ng company namin is college graduate. 2 years graduate. So, yun lang, hindi naman, at saka guys, hindi lang naman yung company namin, yung company. So, marami nag-hire ng factory workers dito sa Taiwan. So, yun, apply lang kayo ng apply hanggang sa matanggap kayo. Kasi ganun lang din yung ginawa ko. Ganun lang din yung ginawa ko. Tapos, ano pa ba yung gusto nyo malaman? So, may mga nagko-question sa akin, meron bang age limit? So, kami, yung company namin, before may age limit kami, hanggang 27 lang ata yung tinatanggap nung time ko. Pero parang ngayon, wala na kaming age limit. Pero hindi ko lang sure. Pero guys, depende yan sa company ha. Tandaan nyo, depende yan sa company. Hindi lahat ng company nagre-require ng age limit. Kailangan masipag lang kayo maghanap ng company. Pangalawa, may mga nagtatanong din, may height po ba? Ngayon, wala nang height requirements. May mga 4'11 nga dito eh. May mas maliliit pa sa akin. 5'3 ako. So, may mas maliliit pa sa akin, 4'11. May weight po ba? Ngayon, wala naman sa company namin. Wala. Again, sa company namin, wala. Kasi may mga cute naman sa company namin. Tumatanggap naman sila ng mga cute. Tumatanggap din sila ng mga sobrang pitit. Kagaya ko. Nangayayat na lang.
And then, ano pa ba? Need po ba akong maganda o gwapo? May nag-message din sa akin nito guys. Hindi ko alam. Nakalimutan ko isulat kung sino. Hindi naman kailangan ng gano'n. Wala naman discrimination dito guys. Basta fit to work ka naman. Hindi naman kailangan kung ano itsura mo. Walang gano'n. Eto, pwede po ba may tattoo? Sa company namin, pwede naman yung may tattoo guys. Kasi meron naman, may mga tattoo naman din yung mga kasama ko kahit na babae may tattoo sila eh. So, pwede naman siguro. Pwede. Need po ba college graduate? Sa company namin, again, sa company namin guys ha. Need po ba ng college graduate? Yes po, college graduate yung tinatanggap ng company namin. Dalawa kasi guys yung position na hinahire ng company namin. Isang foreign engineering assistant, which is ang duties and responsibilities niya is machine operators at saka yung mga equipment engineer. Ayun naman sila naman yung mga taga-ayos ng mga machines, yan, ganyan. Mas malaki yung sahod nila kaysa sa amin. By the way. Ha? Hindi ko lang sure. Pero parang. Tapos, yun. 2 years grad, pwede. Pwede rin sa amin. Ano pa ba? Need po ba ng may experience? Guys, ako ha, wala akong idea sa pagka-factory. Wala akong idea sa factory. As in, wala talaga. Kasi office ako nang galing, guys. Pero, wala, nag-apply lang ako kasi meron ng mga, again, meron pong mga tumatanggap. Depende po sa agency kung ano yung magiging requirements nila, kung ano yung mga requirements na for example, may mga agency din na hindi tumatanggap ng may tattoo. Yan. Ay may mga company na hindi tumatanggap ng may tattoo. 'Di ba? Again, depende po sa company. Huwag po kayong mga nawawalan ng pag-asa, yung mga hindi graduate, tsaka yung may mga edad na. Kasi may mga tumatanggap po talaga na na 40s, may tumatanggap po, kailangan lang po masipag kayo mag-apply. At saka hindi lang naman po yung Taiwan, yung bansa dito, ang dami po. Pwede po kayo mag-apply siguro sa Europe kasi ang dami talagang hiring. Sobrang daming hiring. Yon, need po ba ng magaling mag-English? Hindi po kailangan magaling mag-English, kailangan nakakaintindi at saka marunong ka din dapat magsalita. Actually, lahat naman ng lahat naman ng Pilipino, 'di ba, marunong naman magsalita ng English. Kasi second language natin 'yun, 'di ba? So 'yun, hindi naman siya kagaya ayun. Yun lang. Tapos, need po ba marunong mag-Mandarin? Hindi naman po siya required. Hindi siya required. Kasi basta English, nakakasalita ka ng English, okay na yun. Hindi siya kagaya ng Japan na kailangan mo mag-aral ng language ng Japan. Hindi siya Korean na kailangan mo mag-aral ng Korean language. Hindi siya ganun. Hindi siya ganun, guys. So, as long as marunong ka mag-English, read and write ka, go lang, push lang. Pwede po ba malabo ang mata? Ako po malabo yung mata ko, so pwede naman. As long as na may salamin ka, syempre magsasalamin ka naman pag mag-work ka. Pwede naman. Pwede po ba pasmado yung kamay or pawisin yung kamay? Pwede naman guys, kasi ako pawisin naman yung kamay ko. So pwede. Pwede naman yun. As long as na fit to work ka naman, hindi naman yung siguro gumaganyan yung kamay mo. Kasi paano ka naman makakapagtrabaho, di ba? Kung gumaganyan yung kamay mo. Alam mo naman sa sarili mo yun, di ba? Kung fit to work ka. So, pag alam mo sa sarili mo fit to work ka, yun, mag-apply ka. Yun lang naman. So, kung may questions pa kayo, ano nyo na lang, comment down below nyo na lang para masagot ko. Siguro may magtatanong, ano ba yung company nyo? Ano ba company ko? Ang company ko guys is Novoton. Hindi siya ganun katunog na company, pero maganda yung company ko, maayos yung company ko guys. Isa pa sa maganda sa company ko, yun nga sabi ko sa inyo, pwedeng mag-recommend. So, nirecommend ko dito, may mga na-recommend na ako. Actually, 3 na yung na-recommend ko. Yung best friend ko, si Erica, yung best friend ko isa si Angela, tapos yung pinsan ko nandito na.
Actually, kakarating lang ng pinsan ko 5 months ago. Ayun, masaya naman siya dito. And then, kung tatanungin niyo ako kung ilang taon na ako dito, almost 4 years na ako. By June, ha! 'Di ba? 4 years na ako sa June. Di pa rin ako nakakauwi kasi nga dahil nag-COVID. Ayoko umuwi guys, kasi alam niyo ba yon ang mahal ng gastos. Pero hindi ko naman iniisip yung gastos, wala lang talaga akong panggastos. Kaya hindi ako umuwi. Ano pa ba? Ano pa bang kailangan niyo? Ano pa ba yung mga gusto niyong malaman? At isa pa guys, yung company ko pala, isa lang yung agency niya. Doon lang sa JS Contractors. Hindi siya kagaya ng ibang agency. For example, bigyan ko kayo ng isa pang company. Kunwari, Inulux. Basta yun, yung company na yon, nag-hiring na siya sa JS. Tas hiring din siya sa kabilang agency. For example, Jedigal. Kasi nakapag-try ako ng ganon. Nakapag-apply ako sa Jedigal na agency sa Maymoon News yun, guys. Tapos nung nag-apply ako dun sa may JS Contractors sa ibang company, hiring din siya doon. 'Di ba? So ang dami nilang hina-hired. Anong trip? Anong ano 'yon? Anong ganap nun? So, 'yun yung company ko, isa lang yung agency na ginagamitan niya is na pinagkukuhaan niya. JS Contractors lang. And guys, yung company ko, ang kinaganda lang niya, hindi siya kagaya ng ibang ng company na mag-hire sila ng sobrang dami. For example, need ng ganitong workers, 300, hindi gano'n. So, kukuha lang sila ng kunwari 30 na tao, ta's iha-hire nila do'n 15 or 9, parang gano'n. Gano'n yung kaya nung in-interview ako guys, onti lang talaga yung mga kasamahan ko. I mean, onti lang kaming in-interview. More or less, mga 30 lang kami nun. Tapos, ang hinard nila, kasama na yung lalaki nun lalaki, baba. Ay, hindi pala. O, parang ganun. Kasama na yung lalaki yung babae. Tapos, ang hinard nila, ang na-hire nila sa amin nun is, kung di ako nagkakamali, 12 or 13. 12, 13, 14, parang ganun. Kasi alam ko 9 kaming lalaki. Tapos parang 9 kaming babae, tapos 4 na lalaki ata, or 5. Ay, hindi ko na matandaan kasi ang tagal na nun eh. Yung iba nga, wala na dito eh. Umuwi na ng Pilipinas. Yung iba naman lumipat ng company, guys. Pero ako, masaya pa ako sa company. Tapos, ano pa ba yung gusto nyong malaman? Sound reveal? Ha! Gusto nyo mag-sound reveal ako Sige, magsa-sound reveal ako, guys, kung magkano yung sinasahod ko dito. I-share ko din sa inyo. Yun, may mga kasamaan din ako dito na nandito yung pinsan nila, yung kapatid nila, ganun. Pero guys, huwag naman kayo magpa-recommend sa akin, ha? Kasi hindi po hiring yung company namin ngayon. At saka guys, alam nyo ba, huwag kayong mawala ng pag-asa kung nag-a-apply kayo. Kasi ako, 2018 pa lang nag-a-apply na ako, pero hindi ko siya pinu-pursue. Nag-pursue lang ako ng pag-a-apply 2019. Parang kasi feel ko na gusto ko nang makaalis ng bansa. Bale, ang tagal ko din bago na-hired. Kasi, biruin nyo, 2018, pasulpot-sulpot ako nag-a-apply. Pero hindi ako natatanggap. Yung iba naman, ayun, hindi ako natatanggap talaga. Tapos, minsan bumabagsak pa ako sa exam. Di ba, ang bobo? Bumabagsak ako exam. Ayun, siguro hindi talaga para sa akin yung time na yun na nag-a-apply ako. Tapos, alam nyo ba guys, naranasan ko na, ang grabe talaga yung dinanas ko na yung iba nakakaalis na, yung mga iba kong kasabay, nakakaalis na ng papunta dito sa Taiwan, tapos yung iba papunta sa UAE. Tapos ako parang nawawalan na ako ng pag-asa kasi ano ba yan? Ba't ako ngayon nandito pa rin? Tapos, ayun, nawawalan na ako ng pag-asa. Kasi yung iba nga nakaalis na ako, nandito pa rin. Sabi ko, para sa akin ba talaga yung abroad? Tapos alam nyo guys, nagkagutom-gutom na ako talaga. Ang hirap mag-apply talaga kasi madaling araw pa lang nandun ka na. Naranasan ko kaya nakakarton ako sa Jedigal. Inulux ata yun. Yung interview na yun. Nakakaloko talaga yun. Ayoko nang ulitin yun. Inulux yung hiring noon guys. Alauna pa lang nandun ako.
Pero pagdating ko ng alauna, akala ko talaga, una ko, may mas una pa dun, day. Anong oras pa lang yung mga galing ng probinsya? Nandoon na sila. Nakakarton na din sila. Akala ko pa naman sa isip ko una ako nun. Yung pala, may mga nandoon na pang na mga galing ng province. Ayun, tas anong oras pa mag-i-start yung 1 AM nandun na ako ng madaling araw, tas mag-i-start yung physical exam pa, 'di ba? 8 pa magbubukas, so mga 9 pa or 10 pa kami nakapag-start nun. Tapos natapos kami late na. Yun yung mga dinanas ko. Gutom talaga guys. Tapos alam nyo ba, mag-aamoy-amoy pawis na talaga kayo agency hopping nyo kasi talagang pag nandun na kayo sa Manila lahat na ng madaanan nyo, agency, papasukin nyo na eh. Ganun yung nangyari talaga sa akin kasi nga, decidido ako mag-abroad nun. Kaya lahat ng agency pinupuntahan ko talaga Makati. Papunta ako dyan, actually hindi ko na talaga natatandaan yung mga agency na pinasok ko kasi halos lahat talaga ng agency sa Manila. Padre Paura, Pedro Hill, lahat yan. Sinuyod ko, lakad-lakad ako dyan. Pero inyo, nag-apply ako guys, March, April, May. Nag-a-apply ako ng March, April, May. Eh, di ba summer noon? Sobrang init talaga. Talagang pagdating ko sa bahay, palaging amoy alipores ako. So yun, huwag kayong maiinip guys. Pag nag-a-apply kayo, apply lang kayo ng apply kasi mahanap nyo din yung para sa inyo. Saka huwag kayong mawala ng pag-asa. Kung undergrad kayo, hindi kayo graduate, kung may edad na kayo, try nyo mag-apply kasi hindi lang naman si Taiwan. Marami dyan. Basta kung skilled worker yung ina-applyan nyo, go lang. At saka guys, be ready lang din emotionally, physically, emotionally, spiritually. Siyempre, kasi pag dito sa abroad, iba yung laban kasi wala naman kasi din yung family natin. So, yun lang, masyado na mahaba yung vlog natin. So, kung may question kayo, message nyo na lang ako. Ay, huwag nyo ako i-message kasi minsan din rin ako tumitingin sa messenger, tamad ako. Comment down below na lang guys kung may mga questions kayo. Na-inspire ako kasi may mga nagme-message sa akin. Di ko expect na may magme-message sa akin. Yun, again, magsasahod reveal ako. Abangan nyo. Actually, dala ko talaga. Ngayon ako magsasahod reveal. Kung ma-film ko. Kung di pa magyaya, umalis yung mga kasama ko. Okay?